What's up, kabayan? Welcome back to my channel. Pag-usapan nga natin ngayong video yung ibang mga katanungan ng ating mga kababayan. So tara! Bakit nga ba tumatagal yung process ng working permit at visa nyo, mga kababayan? Isa sa mga dahilan talaga ay ang previous government. Yan talaga yung katotohanan, mga kababayan, ano. So dahil nung mga panahon ko dito ay bali-balita ko sa mga lokal ay mabibili mo lamang ang visa, lalong-lalo na kung nagmula ka sa Middle East, Hong Kong at iba pang bansa na nagbibigay ng visa. Kaya noong mga panahon na yon, mga 3 years ago or 4 years ago, napakadaming mga foreigners ang nakakapasok dito sa Poland, katulad ng Asian, African at ng mga taga ibang part ng Europe, mga kababayan. So ngayon, taong ito, o kailan lang, few years, I think 1 year ago, nagpalit ng government dito, yung current government nila. So malaking issue yan dito sa Poland, isa yan sa mga nasisilip ko kung bakit kaya tumatagal yung pag-process nyo ng visa, ng working permit, dahil sinasala nila ang bawat tao na papasok dito, lalong-lalo na kung galing ka ng Muslim country, kasi talagang ayaw nila ang mga Muslim dito sa bansa nila, mga kababayan. So isa sa mga dahilan ay ang Poland din ay ang mga mamamayan nila ay talagang kaya umaangal sa government nila sa kadahilan ng iniisip ng iba, yung mga ayaw mag-abroad o ayaw magtrabaho sa ibang part ng Europe, ay iniisip nila na inaagawan sila ng trabaho dito sa bansa nila, dahil nga dito nilagay lahat ang mga Ukrainian, dahil sa issue ng Ukrainian, dito sila tinapon lahat sa Poland. Kaya't isa yan din kung bakit tumatagal yung pag-process ninyo ng pag-apply dito sa Poland. Ayan, tanong ng ating ibang mga kababayan na gustong pumunta at mag-abroad dito sa Poland. So ang ibig kong sabihin, yung mga nakaprocess na yung mga dokumento na kapag-apply na, kasi sabi nila natatagalan daw sila masyado. So ano ba yung mga nagiging problema dito sa Poland kung bakit sila natatagalan, Siyempre, unang-una na dyan, gumastos sila ng pera. So napakalaki ng gastos ng pagpunta dito sa Poland, lalo na sa mga taong ito. Ang unang-unang issue dito, mga kababayan, ay yung pagdami ng migrant, So maraming option yung mga company, maliit man yan or malaki. Yun yung unang-una kong nakikita dito ang problema sa mga panahong ito. Tapos isa pang mga nagiging problema yung politics. So sobrang bias ng ibang politician dito sa Poland, dahil nga ginagawang negosyo ng iba, so sinasamantala. Tapos yung mga politics ay sinasabihan na ayaw nila ng ganyan, ayaw nila ng ganon, kaya tumatagal lalo at napipending yung pag-apply ninyo, Kumbaga, kasi dito palit ng palit, ang daming mga ideas ng politics na kaya kinakatagal ng pag-process ng documents ninyo, So kaya nakakainip pala yung paghihintay. So alam ko mahirap. So ang kinakailangan nyo ay tiyagain. Kasi yan yung talagang nagiging issue dito, ay only politics, mga kababayan. Lalong-lalo na paparting na naman yung election dito.
So magpapalit na naman ng president sila soon. So ang sabi ng mga kaibigan kong lokal ay may mga pabor sa, alam niyo yun, sa Russian, kaya't yung ibang mga lokal na tao dito ay gumugulo ang isipan. So ang iba pa yung mga issue ng kung nadidinig niyo yung issue sa border ng Belarus at ng Poland, so sobrang laking issue niyan, kaya yung government dito ay lalong tumatagal yung pagre-release ng working permit. So isa yan sa mga dahilan talaga, dahil yan ng politics mga kababayan, at sobrang taas ng tax dito, ano. So ang kawawa ay yung mga katulad kong regular ang trabaho, dahil ang laki talaga ng kaltas ng tax, at ang kawawa din yung mga normal na mga lokal na mga Polish dito, kasi talaga dun sila umaangal, ano, sa sitwasyon na yan, dahil nga ang pagbabayad ng tax ay hindi fair, napaka-bias. Tapos ang mga business company, yung mga malalaki ay ang kumpanya ay mababa lang ang pagbayad nila ng tax, ano. So unfair sa katulad kong simpleng empleyado lamang. So ano pa ba yung mga nasisilip kaya tumatagal ang pagbibigay ng working permit at ng working visa? So yun nga, ayon sa survey ko sa mga lokal, ayaw talaga nila sa mga migrant dito, lalo na sa mga taon ito at sa mga buwang ito, ano. Kaya tumatagal yung pagbibigay, dahil maraming nadidinig na reklamo sa mga lokal, kasi yung iba ang nirereklamo nila ay inaagawan sila ng trabaho dito, nawawalan sila ng posisyon dahil sa sobrang dami ng mga migrant dito sa Poland, ano. So yung ibang mga lokal talagang gumagawa ng issue. Kung legit ang agency ninyo, of course makakapasok kayo, ano, kung legal talaga o lehitimong government to government yung pag-process, makakapasok kayo sa mga panahong ito. Pero kung bibilhin nyo lang yung visa nyo para makapasok kayo ng Poland, believe me, pag nag-renew kayo or kumuha kayo ng karta pobito, nag-apply kayo ng temporary residence card, baka matagalan lalo kayo mabigyan, ano. Kaya yung iba ay nadideport, lalo na sa mga panahon na ito, marami talaga ang nadideport, dahil nga yung iba nabili lang yung visa, dahil nga yung ibang mga yung previous government dito, talagang ginagawang business yan nila nun, ano. Kaya maraming mga foreigner dito noong mga panahon at sa mga taong ito, ano. Pero yung iba ay pinapauwi na, dahil nga hindi sila mabigyan ng decision dun sa temporary residence card nila or sa pag-apply nila ng temporary residence, no. So yan ang dahilan mga kababayan. Kaya yung mga kababayan ko nagtatanong kung bakit tumatagal yung pag-issue pala ng working visa or working permit sa inyo, ay sa kadahilan ng nagpalit ang government dito sa Poland. Ayaw nila talaga ng illegal dito sa Poland mga kababayan. Ultimong pagbabayad ng tax dito, talagang sisilip at sisilipan ka. Yan yung number 1 na talagang batas dito sa Poland, ano, yung maging legal kang empleyado. So sana maging malinaw dun sa mga kababayan ko na nagtanong at may mga katanungan pa, no. So sa mga paparating pa lang, so kung legal talaga yung pag-apply ninyo, matik na makakapasok kayo. Pero kung binili nyo lang yung visa ninyo, hindi ko alam kung makakapasok kayo. Baka mapending at mapending pa rin yung pag-apply nyo dito ng temporary residence card, ano. So kahit na makapasok kayo dito,
Alam niyo naman yung visa natin 1 year lang yung validation ano. So yun lang yung mga kasagutan ko mga kababayan. So sana maging malinaw sa ating mga kababayang may mga katanungan pa rin ano. So hanggang dito lang muna yung pagsagot ko dun sa mga kababayan. So happy Saturday sa inyo and God bless.